Sige. Expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Welcome po dito sa ating programang Kadiskarte mula po sa ating studio, ang Elizalde Broadcasting dito sa Alakhang, Maynila. Siyempre sa Ermita po at sa Trinity Building. Okay, ngayong araw, naku, 44 days na lang po at ang ating pong pinakahihintay na selebrasyon na siya-celebrate ng buong mundo, pero tayo mga Pilipino ang pinakamahabang selebrasyon, no? Yung Kapaskuhan, siyempre. Ngayon pong araw ay November 10, Tuesday, 2021. Alam niyo po, bawat araw na lumilipas at dumadaan ay isang blessing po sa bawat isa sa atin. Ano po? Kasi nandito pa tayo, bagamat ang ating pong kaaway na hindi nakikita ay nandito pa rin sa mundo, no, sa iba't ibang bahagi ng bansa na kung saan ay katulad ho dito sa Pilipinas, hindi pa tayo talagang tuluyang iniiwan ng ating kalabang hindi nakikita. Pero siyempre, tayo po ay sinusubaybayan ng ating kakamping, hindi rin nakikita, no? Sapagkat ang ating pong paniniwala, ang Panginoon ay lagi nasa atin, no? Basta tayo ay manangan sa Kanya, tayo po ay manindigan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos, everything will be fine. Okay po? No, so yan po ang ating masasabi ngayon. Pero sa ngayon pong kalagayan ng ating bansa ay tila ho talagang maganda na at ika nga papunta na ho sa normal, no? Kaya lang may mga
pag-uusapan ho tayo mamaya na kung saan medyo merong konting may konting aberya, no, na hindi yata nagkakaintindihan ng mga tao. So, meron po tayong shoutout dito. Mr. Eric Ike Enriquez is watching. Thank you very much for watching. At saka alam niyo po, bagamat tayo ay nasa level 2 na, lalo na itong anong tawag dito, alert level 2 na tayo dito sa Metro Manila, ay nasisiyahan po tayo sapagkat bubukas na raw po ang mga sinihan, pero syempre medyo limited din yung mga pupunta. O yung mga mahilig sa sini dyan, ano? Medyo okay sa right na dahil makakapanood na kayo. At syempre sa mga mall. Kaya nga po nung unang bumukas ang mall ay nagdagsaan ng mga tao, no? Marami din kabataan nagpunta, mga matatanda. Kasi para ho silang nakalayang ibon mang may layang lumipad. Parang gano'n no? Kasi matagal na nakakulong ang ating pong mga, yung ating pong mga kabataan, talagang hindi sila pinapaalis at hinihigpitan sila once na nakita po yung kanilang mga mukha sa sa anuman pong tawag dito, mga malls, ay talagang hindi sila pinapapasok. Natatandaan nyo po yan, no? Lalo na yung unang sigwa ng 2019, ano? Kaya nga po, kung atin pong pagbabalikan, ay naku, malaki po ang pagbabago sa ngayon. Last year, medyo malungkot pa rin tayo, di ba? Yung 2020. Kasi ang dami pa hong mga agam-agam sa puso nating mga Pilipino. Sapagkat ang mga pasyente po doon sa mga public and private hospital ay tila hindi nababawasan. No po? At may dumating pa nga hong mga pagkakataon na naubusan sila ng mga kwarto kung kaya't ang mga hospital, especially the government hospital, napilitan pong magtayo ng mga tents doon sa labas ng kanilang hospital. Kasi alam nyo naman, lalo na dito po sa PGH, malawak po ang ang labasan ng PGH, no? Doon pa lang sa going top, yung entrance nila sa top, malawak na. Doon pa ho sa may Padre Paura, meron din doong mga place na bibigyan ang mga taong noon ay biktima ng COVID. So, lahat po ng yan ay ating dinanas. At syempre, yung ating pong mga kaanak, mga mahal natin sa buhay, ay meron tayong mga nabalitaan na sila ay naging biktima. At tayo po syempre ay nalungkot at natakot, no? Mga kaibigan natin na kay lakas-lakas tapos biglang nabalitaan ho natin ganon at marami pang humiging na mga balita na kahit daw ho hindi namatay sa COVID, sinasabi COVID. Marami pong ganon, no? At yung ang kapitbahay namin, doktor yung kanyang mami, kumadre ko ho yun, ang anak ho niya na edad mga 40 lang mahigit kasi matagal na hong nagsasuffer ho yun sa breast cancer. At lagi siyang nagpapatingin dyan sa PGH. Matapang na bata ho. Dalagitan na rin yung mga anak. Tapos nung mga araw na yon ay check up niya. Hindi na ho siya nakalabas sa ospital. At nung nalaman ho na ng mga kaanak ay abo na siya sapagkat sabi na COVID daw. Yan ho yung mga sad experience ng ating mga kadiskarte na kung saan pagka sinabing during COVID years ay talagang hindi ho natin maiwasan na magbalik tanaw at ikumpara ang ating pong kasalukuyang kalagayan sa ngayon. Well, dami po nating mga experiences at siyempre kapupulutan po natin ng aral yan at lakas ng loob. At kung matatandaan nyo mga kadiskarte ko, hindi lamang po ang mga sakit tungkol sa COVID ang nangyari, kundi marami pong mga nagpakamatay. Hindi po ba? Maraming nagpakamatay dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Pero ito ang pinag-uusapan natin dito sa Pinas. Marahil sila po ay na-depress, no? Sa kakulangan ng pera, sa kakulangan ng masusulingan, sa kakulangan ho ng kanilang mga yung katatagan sa puso at pag-iisip. No? Kaya po ang tao ay pinapahalagahan ho natin dapat ang ating pong kalusugan, hindi lamang physically, mentally, emotionally, lahat ho ng no? Kasi pag hindi ho tayo dyan, tawag dito, malusog, no? Halimbawa, malusog lang tayo physically, but mentally, we're not. Well, hindi ho, hindi magja-jibe ho yun. Kasi, ibig sabihin,
ang ating pong pag-iisip ay lagi hong kaakibat ng ating pagkilos. Kaya nga ho nauuna yung utak natin doon sa taas, Kinakailangan kasi lahat po ng ating gagawin may plano, meron tayong pagbabasihan ng ating mga desisyon sa buhay, di po ba? Kaya nga po nauna ang utak natin, nandun sa ibabaw ng ating ulo, no? So yan po ang mga masaklap at medyo hindi magandang balikan, pero sinasabi nga po nila, huwag ka nang magbalik tanaw sa mga mahabding bahagi ng iyong buhay. Maganda po yan, madaling sabihin, subalit mahirap po gawin, no? Kasi kabahagi yan ng ating mga nakaraan at sinasabi nga po, may mga taong ang pagbabalik tanaw niya sa kanyang mga nakaraang lumipas, syempre pag nakaraan lumipas na yon. Magagalit po sa akin yung head ko sa Pilipino, magkamali no? Ano sabi niya? Pagka nakaraan natin ay medyo masakit, mahapdi, nga nakasasama ng loob, wag na daw hong balikan. Well, meron hong mga taong ganun, pero yung iba naman hong mga tao, maganda ho para sa kanila sapagkat ginagawa nila itong instrumento laban sa kanilang paglaban sa buhay. Para hong ganun. Tama rin naman ho yun, di ba? When you look at the past and then kita mo yung mga mali mo, kaya mong ituwid at second time around, hindi mo nagagawin. Yun ho yung taong merong ganito, di ba? Ibig sabihin, napaglilimi natin yung ating pang ginagawa at ang mga experience po natin ay dapat nating kapulutan ng mga aral at wag ho nating kasusuklaman, no? Kasi may ba experience po tayong tayo ay nagalit, tayo ay namuhi. Alam niyo po yung mga antas na yan, yung namuhi, nagalit, mabibigat ho na yan. Hindi ho yan basta pag sinabing nagalit ka, it's just an ordinary na hatred, no? Pero pag sinabing kinamumuhian kita, mabigat ho yun. Yun na talaga hong ano ho yan, yung pinakasukdulan ng pagkagalit ng isang tao pag namuhi siya, no? Kaya magkahalong mga ganun ho ba na mga emotions na kung saan kanya-kanyang antas, no? Meron din namang naging masaya, maligaya, ano siya, peaceful, ayan, ano? Merong mga panahon ganun sa buhay natin sapagkat tandaan yung mga kadiskarte, ang buhay po ng tao ay sa buhay ng tayo walang permanente. No, sa atin pong lahat, mga kadiskarte, wala pong permanente. Ngayon, medyo nag-iisip ka, nagagalit ka. Ngayon, sabi po ni Mr. Eric Ike Enriquez, lessons learned. Tama po yan. Pinagagalit ka, pero ang paglilimi po ng galit mo, bago yung makasarili lang. Ba't ka ba nagalit? Hindi yung puro sarili mo na lang yung iniisip mo na, kaya ako nagalit sa kanya kasi ganito. Pero, how about you? Sabi nga po, it takes two to tango. Di po ba? Ay scrutinahin mo rin ang iyong sarili. Bakit nagalit ka dun sa tao at yung tao ay nagalit din sa'yo? Meron ho yung sagutan hindi po ba? Hindi pwede ho yung one-way ticket lang. Ganun ho talaga yun Wala tayong magawa dyan. Ngayon, dun mo lilimiin kung sino yung mas mabigat ang ginawa. Kung ikaw ba may mas mabigat na ginawa sa kanya, kaya siya naging ganon, o siya talaga ang may mas mabigat na ginawa, kaya ka nagalit na ng husto at totally naging kinamuhiin mo na siya at ayaw mo na siyang marinig, makita, marinig man lang ang boses. Meron ng mga ganun hindi po ba? Time heal all wounds. Tama po yan, sabi na naman ni Mr. Eric. Alam niyo po ito si Mr. Eric Ike Enriquez. Ito po ay isang magaling na writer dito sa isang sa isang tabloid at saka sa print media ho siya at magaling din broadcaster. At ito ay punong-puno ng experience itong taong to. Kaya I really appreciate na siya po ay nag-share sa atin ng mga ganitong mga paniniwala. So, yan po mga kadiskarte. Pero ngayon, ang pag-uusapan po natin, yung umuugong ngayon dito sa Manila. Ano po ba yun? Tungkol po dito sa goggles, palit pang face shield, binanata ni Mayor Isko Moreno. Yung goggles na yan. No? Ano po ba yun? Yun yung sabing ganun. Sabi niya, ang panukala mula sa DOH, Department of Health, sabi niya, ipalit ang goggles sa face shield bilang proteksyon sa mata ngayong pandemya. Wow!
alam niyo po, yung goggles, mga kababayan, mga kadiskarte, medyo mahal ho yun eh, di ba? Ano yung ba yung goggles? Yung parang salamin, no, na magtatakip sa mata natin, na kung saan magsisilbing takip para sa mata, hindi na siguro na tatakpan ng ilong kasi yung sa mata yan usually, no? Ipapalit daw ho sa face shield at sabi naman po ng ating mahal na mayor at matapang na mayor Isko Moreno, anong sabi niya? Ba, naghahanap na naman uli sila ng gastusan sa tao, no? Po, ang matapang na sabi ng ating mahal na mayor. At sabi niya, sinabi ni mayor, ipinagtatanggol niya ang face shield dahil sabi niya hindi naman nakailangan yan. At isa pa, para di na mahirapan sa gastusin ang mga tao ang mga publiko. Tama naman po yun, no po? Kasi kung inyo pong matatandaan, ang mismong ating presidente, Rodrigo Duterte Roa, several months ago or several weeks ago, sinabi niya na, sige, pwede na kayong ngayon na hindi na mag-wear ng face shield. Kaya lang, doon sa mga matataong lugar at siksikan, doon nyo na lang isuot. Ngayon, kung nandiyan kayo sa medyo konti lang ang tao, pwede na kayong mag-face shield. Medyo maluwag yon, di ba? At maliwanag. Sinabi ho niya yun. At sinabi po niya, para ika nga ho, medyo nasiyahan ho ang taong bayan nun dahil alam niyo naman po ang face shield kahit papano, masakit sa bulsa po ng ating mga kababayan niya, no? Bakit? Hanggang ngayon, ang presyo ho niyan, 15, 20. Pag medyo nasa mall kayo at medyo nakalimutan niyo yung face shield niyo, pag bumili kayo doon, 20 yun, no? Pero pag nandun kayo sa labas, yung mga paano-ano lang dyan, pwede pa kayong makakuha ng 15. Pero 10 piso, wala na po. Tumaas na po sila kasi ngayon, medyo kukunti na nga po ang bumibili ng face shield hindi po ba? Hindi nung unang salta ng COVID-19, natatandaan ko yan, 2019, ang una kong bili, 150 ang isa. Sa totoo lang, 150 ang isa. Yung itong plastic na ginagamit natin. Ngayon, tapos naging 3 pesos, 100 for 3 pieces, parang ganon. Pababa ng pababa, tapos naging 30 pesos ang isa, 20. Ganyan, hanggang ngayon, pag nasa mall nga kayo, nakalimutan nyo yung face shield nyo, bibili kayo kasi kinakailangan. No? Babanatan kayo ng presyong 25. No? Pag doon naman kayo sa mga pampublikong bawa doon sa mga sasakay kayo ng bus, kailangan may face shield kayo, nakalimutan nyo yung face shield nyo. O nakasuot kayo ng face shield doon sa jeep going to your destination, pupunta kayo sa bus, nakalimutan nyo nga sa jeep. So you have to buy your face shield kasi hindi kayo papanikin. Doon sa may estasyon po ng mga bus, may nagtitinda ho ron, pero ang presyo, medyo mabigat pa rin ho sa isang ordinaryong Pilipino. 15. 15 yun, kaya nga, malaking bagay po itong ipinaglalaban ng ating mahal na mayor, Isko Moreno. At in fact, hindi lang naman ho siya, yung other mayor sa Karatig Pook po ay sumasang-ayon din sapagkat tayo naman dito sa Maynila, ako ho, bilang dito sa Maynila araw-araw, ay nakikita ko naman po na ayos naman ho at ang mga tao ay still they're wearing the face mask, but yung face shield andun pa rin ho sa ulo nila, kaya lang hindi na sa ilong, hindi na sa mukha, nandun sa batok nila o kaya nasa noo, no? So it's quite a little bit useless, no, pag makita natin ganyan. At kaya nga tinutulungan tayo na ating mahal na Mayor Isko Moreno na sinasabi niyang okay, basta itong ordinansa, kumbaga itong aking pinirmahan na to ay hindi ko yun to, kumbaga hindi niya babawiin kasi pinirmahan niya na hindi ako agree dyan na sabi nga papalitan niyo pa ng goggles o alternatibo ng face shield. Hindi ako agree dyan, sabi niya. Show us the data, yung scientific studies na mas magaling daw ho yung goggles. At saka alam niyo po, yung goggles, salamin yan hindi po ba? Sa palagay ba ninyo, mas mura yan sa face shield? Natural, mas mahal, hindi po ba? Kasi may frame niya na medyo hard. At saka, iba ho yun di ba? Samantalang itong face shield, nakakakuha pa nga tayo ng 10 piso o 12, 15, mga ganyan. Baka ho, pagka ganyan, sinabi nga ho ng DOH, pinag-uusapan daw nga ho yun sa
sinabi ho na ni Undersecretary Rosario Bergere na may pag-uusap nga sila sa posibleng pagpapalit ng goggles sa bilang alternatibo sa face shield. Kaya medyo nag-disagree ang ating mahal na mayor. Hindi ako agree dyan, sabi niya. Kaya nga sabi, ang paggamit na yan sa ibang bansa, pagka yan ay ginamit na sa ibang bansa, saka ako nagagawin din, sabi ho ni Mayor Isko Moreno, no? Kasabay nito, hinamon ni Yorme ang national government. No? Kita nyo kung gaano katapang ating mayor, no? Matapang siya sa yung paglalaban niya at yung ang alam niya, yung katotohanan, no? Sinabi niya, hinamon niya ang national government na ihablan niyo ako sa korte tungkol sa decision niya na huwag gamitin mandatory ang pagsuot ng face shield, sabi ho niya. Sa mga pampublikong lugar. Ngunit mananatili ang aking desisyon. You see? Oh, what a man. Di po ba? Ayan, sabi nga ho natin, ang tao, pag may isang salita, pinanindigan niya to, mabuti pong, mabuting karakter. Di ba? Yung naninindigan kayo. At saka, kung maninindigan naman kayo, wala naman sa lugar, hindi rin ho mabuti. Pero yung paninindigan ni Mayor sa akin pong palagay din, ay meron hong katwiran, no po? Kasi sabi nga ay diniklara na naman ng presidente several weeks ago, several months ago na pwede tapos biglang sinabi rin niya na okay, na tayo, magpe-face shield free na tayo, kumbaga, parang ganun. Sabi ho niya ngayon, kung mandatory ang pagsusuot ng face shield sa mga pampublikong lugar, hindi mananatili ang aking desisyon. Sabi ni Mayor, no? Reaksyon ni Mayor sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang sabi niya, kasi sabi po ni Presidential Spokesman Harry Roque, null and void ang kautusan laban sa face shield at paglabag sa umiiral na executive order na yung Presidente Duterte. Yun ang sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, no? Pero anong sabi ho ni Mayor? Meron ho siya sinabi. Maliwanag naman, kapakanan ng tao ang aking inaahain. Sa aking local governments, yung inaahain ng tao sa amin ay dinidinig namin, pinapakinggan. Yun ang sabi ho ni Mayor. Iginiit pa ho ni Mayor, walang kontrol ang Pangulo sa mga lokal na ehekutibo tulad ng mga alkalde sa ilalim ng local government code. Yun ang sabi niya, no? Control and supervisions are two different matters. And I quote, ang sabi niya, control in the power to reverse, supervise is the power to oversee if laws are correct and not contradictory to existing laws. Tama naman yun, di po ba? Alam niyo po, ating mga local government officials, hindi rin naman magsasalita ng hindi nila alam yung sinasabi nila Kasi siyempre may batteries of lawyers sila kung tawagin, di ba? May mga lawyer yan na kung saan inaano nila yon tawag dito, yon ay pinapakinggan nila at hinihingan nila ng mga advice. Although, alam din naman ni Mayor po ang kanyang ginagawa. Maganda po yon kasi hindi naman po lahat ng bagay ay para tayong bulag na susunod na lang, no? At saka ngayon naharap na naman tayo sa mga masalimuot na mga problema sa mga darating na araw sapagkat yung mga tinatawag na dito sa nalalapit nating eleksyon, magbabago-bago po yung ating mga kandidato na kung saan ang marami po ay kinakabahan at may kanya-kanyang haka-haka sa ganitong pagpapalit-palit ng ng pwesto sa pagtakbo sa gobyerno. Sapagkat kanina nabasa ko lang po kung mai-share ko sa inyo ang sinasabi ni Senator Bongo, masakit, sabi niya na ako ay umurong ko sa pagka vice presidente ba siya, na kasi parang inutos sa kanya na parang bitawan niya dahil merong pagbabago na gagawin sa kanilang sa kanilang organisasyon, no? At sabi niya, nabanggit pa ho niya, sabi niya, napakadumi talaga ng politiko. Mula sa labi ng isang
senador na kung saan ay kumbaga baguhan siya dito sa atin sa Senado sapagkat ang mga nakaupo ho dyan mga talagang mga batikan na di po ba ay matatagal na sila kamukha nila Senator Drilon, Senator Lacson, Senator Pangilinan, ilang beses na ho sila di po ba, Senator Trillanes, pero mula sa labi ng kaalyado ng presidente ay narinig po natin sa isang nabasa natin na sinabi niya na masakit ang ika nga desisyon ko na to kasi gusto daw niya talagang maglingkod sa gobyerno bilang isa sa pinakamataas o pangalawa sa pinakamataas sa maglilid sa ating bayan. Well, yan po, marami tayong mga haka-hakang naririnig at syempre hindi ho natin maiwasan yan sapagkat ang taong bayan ay dapat natin hong pinapakinggan at nalalapit na po ang ating desisyon. Pero marami pa rin ho tayong iniisip kasi dahil sa mga desisyon po na nangyayari, katulad ng sinasabi nila na pinayagan ng COMELEC na Smartmatic uli ang mamamahala sa eleksyon sa COMELEC sa pagbibilang ng mga boto, sa pagbibigay ng mga balota, etc. no? Yun ay ika nga pinagwagian ng isang kaalyado ng ating Pangulo. Hindi po natin maaalis sa ating pong mga kababayan no? Na magkaroon ng mga ganung mga haka-haka. Kung kaya't yung mga preparasyon po ng iba dyan, parang ika nga nagkakaroon sila ng medyo ika nga parang madilim na kakalabanin. Parang ganyan, di po ba? Kasi, alam nyo, siyempre, iwaiway ho natin yung mga bagay-bagay. Hindi pwede ho tayong kumampi. Tayong mga nasa media, kinakailangan ano tayo, hindi ho tayo pwedeng kumampi kung kahit kanino. Ang ating pong purpose bilang media practitioner o ay ipaalam po sa madlang tao sa buong mamamayan ng ating bansa kung ano ang tunay na pangyayari at ano ang mga nangyayari. Hindi po natin pwedeng i-cover up yung mga ganon. Kailangan ipaalam po natin sapagkat mahalaga pong bagay yan, lalo na't nalalapit na po ang ating eleksyon, ang mga Pilipino ay umaasa sa mga gandang pagbabago sa darating na eleksyon. At syempre, ang gusto po natin ay yung maupo dyan, ay yung mapagkakatiwalaan, may pagmamahal sa bayan, may puso para sa may hirap, patriotiko. Kaya nga, ang unang-una, number one ho, pagmamahal sa bayan. Kasi kung mahal ng isang politiko na tatakbo bilang presidente ang ating bayan, syempre lahat po ng magagandang bagay ay kanyang nasa sa isip at hindi siya magtataksil sa kanyang mga pangako. Di po ba? Sama-sama na po tayo doon sa mga pangako, always napapako. Di po ba? So ngayong sabi nga ho ng maraming Pilipino, ang mga kababayan natin, ito raw po ang pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Well, sa pananaw po ng marami ay ganoon. Well, ako po, paminsan-minsan na tinatanaw ko na ganun din. Pero alam nyo, araw-araw po kasi nagkakaroon tayo ng mga balita na kung saan hindi mo natin maiwasan na hindi busisiin sa ating sarili, sa ating pag-iisip. No po? At siyempre, magbibigay tayo ng kanya-kanya nating opinion. Kung, ano ba ito? Mabuti ba ito? Ito ba ang ganito, ganon? Kaya nga habang nalalapit ang eleksyon, tayo po ay sinusubok ng pagkakataon dahil kinakailangan ho tayong maging mapagmatsyag, matalino, malakas ang loob, at determine kung ano talaga ang dapat nating gawin. No? Yan po. Kasi hindi ho tayo magtatagumpay. Mapapako na naman tayo ng maraming taon sa kahirapan kapag hindi natin talaga ibinoto yung tunay na tao na dapat ay mamuno sa atin. Hindi po ako nagbibigay sa inyo ng kung sinong boboto nyo, bahala kayo. Pero ang sinasabi ko po, limiin nyo pong mabuti ang inyong kandidato. Siguro naman nakikita ninyo, nalalaman ninyo kung sino yung maraming records kaysa sa walang records. Hindi po ba? O kaysa sa mas, wag naman magagalit sa atin yung mga presidentiables, lesser evil. Hindi naman ho natin sila mga evil sila. Kasi nabasa ho natin, nalalaman natin ang kanilang mga, yung kanilang mga
yung kanilang mga pinagdaanan, yung kanilang mga ginawa, no? Hindi ho natin maaaring ano yan. Sabi niya, Isko is taking advantage of free media mileage every time he issues controversial statements against the present administration. He is a presidential candidate. Teka ho, sandali hindi ko mabasa. Who dearly need media exposure. I'm sorry, sabi niya. It's okay. Ayan po ay ayon sa ating isa sa mga followers dito, si Mr. Ike Enriquez. Well, sabi nga ho, lahat po tayo ay pwedeng mag-voice out ng ating mga opinion and we welcome you and thank you very much for, contributing to our mga reactions from our programs, no? So our programs, na-appreciate ko po 'yon para lahat po marinig ng mga tao. Kasi lahat po naman tayo we don't monopolize knowledge, no? Of course, kung yung alam niya, hindi ko alam, yung alam ko, hindi niya alam, magpalitan po tayo ng mga kaalaman at hindi po masama yun. At pag nalaman po natin, tsaka po natin limiin ang katotohanan. Yan po, no? So, ang mga nangyayari po sa paligid natin, ito po ay umpisa pa lamang para patungo tayo ho doon sa pinaka maigting na araw para sa ating lahat. Ano yon, yung araw ng eleksyon sa Mayo, no? Kung kaya alam nyo, mas darating pa ang sa February they will start campaigning, no? Ang lahat ng mga presidential natin at maging matalino po tayo at pag-aralan ang lahat po ng kanilang mga sinasabi, ang kanilang pong mga ginagawa, ang kanilang mga records, busisiin po natin lahat. Sapagkat sabi ni Mr. Melhota, tama po si Sir ay kasi medyo bumaba ang ratings ni Yorme kaya po nagpapasikat para po pag-usapan. Well, yun po ang sabi po ng isa natin kasama, si Mr. Melhota. Tama rin po yung, may mga, alam niyo po, itong mga mga media practitioner po sila, magagaling sila. So, they know better, no? Kaya tayo po, sinasabi ko nga po, makikinig tayo, mag-iimbestiga tayo, hindi ho tayo basta maniniwala sa sarili nating kuro-kuro at syempre mas maganda ho yung meron tayong pinapakinggan para may basihan ang ating desisyon sa darating na halalan. Yan po, no? Napakaganda. Salamat po sa inyong mga opinion, At sinasabi ko nga po, malaya po tayong lahat na makapagbigay na ating mga opinion at pinasasalamatan ko po 'yon. At sana nga po ay patuloy yung kayong sumusubaybay sa ating programa. Kaya po, yan po, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay nais ko pong batiin itong ating mga shout-outs po to sa aking mga kaibigan. Kay Mr. Ray Pabilona, our CPA, na magaling. Hello, sir. Hindi na tayo nakapag-usap, And of course, Dr. Mr. Rodolfo Santo Domingo, CPA and licensed broker ho yan, kaibigan natin, napakagaling ho. Attorney Rudy Melesa, talagang magaling din ang abogado yan. Mr. Pancho Alfonso, anak, ba't di ka na nagpakita, we miss you. Mr. Rafael Falcon, yan po, kaibigan ng aking pangalawang anak ng pakabiit na bata. Mr. Hernando Gunlao, may cousin, nakikita ko sa Facebook yung mga gawain at ako, I'm so proud of you. Of course, I want to greet Attorney Tony Tarinting, yung mga kasamahan ko po yan dati nung ako'y nagtuturo sa Rasuliman High School bago ako napunta sa Arellano High School and eventually doon po ako nag-retire. Pero siya ay naging chief ho dito sa administration ng City College of Manila. Magaling ho yan. I my friend, Miss Josepina Zacarias from TESDA. Kasama ka rin ho yan sa Arellano. Isa siyang science teacher. Pero eventually, she joined TESDA, And I want to greet my friends, yung mga Friday groups, Miss Cora O'Hara, Miss Nida Dunca, Miss Rosana Balagtas Hugo, and of course, the grand lady of the group, Miss Ining Cruz, And of course, I want to say belated happy birthday to my one and only niece, Aimee Salibaria Bermudez. Happy birthday sa iyo, anak, noong November 3, medyo nabisi lang si tita, kaya hindi ko Anyway, hindi pa huli rin naman, di ba? Of course, want to say also hello to my inaanak Salvi Robles, isa pong magaling na teacher from Quirino High School. Lahat po kayo, kumusta dyan? At
Nais ko pong batiin din yung aking mga kaibigan sa malayong lugar sa South Carolina, Mr. and Mrs. Ross Garcia, and of course my friend from San Jose, California. Hindi ko na masabing San Jose Antique. San Jose, California. Pakibati, tita, yung mga nurse at mga pasyente po dito sa Philippine Orthopedic Center simula kaninang umaga. Nagtiyaga po kami pumila para sa check-up. Okay. For all the nurses at saka sa mga pasyente dyan sa Orthopedic Hospital, ano po kayo, kamusta kayong lahat? At thank you for watching us. And of course, Mel Hota. I understand di ka makakarating ngayon kasi alam nyo, mabait ho itong bata na to. Masyadong mapag-intindi sa kanyang mga kapatid. Nagkaroon po ng konting problema yung isang kapatid niya, kaya napunta sa orthopedic. Anyway, yung mga kasama mo naman is ready to broadcast this 4 o'clock, right? Okay. Thank you very much. Kaya po, mga kaibigan, ayun no, sinasabi ko, I want to greet my friend from San Jose, California, Miss Cholay Garcia and her husband, Gil Ontiveros. At saka, inaanyayahan ko kayong makinig sa ating programa sa Sabado, yung tinatawag nating musical extravaganza, and I will dedicate a song for you, for both of you, kasi yung husband ho niya ay Kastilalo yan, no? So, yan po. And don't forget, mga kadiskarte, to please like us and share us sa YouTube and Facebook channel. And huwag niyo pong kalilimutan na i-like us, yung bell ho doon, medyo pag natinig nyo, i-touch nyo yun. At we will appreciate it very much. So hanggang sa muli, mga kadiskarte. And don't forget na laging sinasabi po ng inyong kadiskarting, I love you all. Bye-bye.